Nagsasalsal si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan po, sa Monday po ay sisimulan na nila yung impeachment na yan na. Ayan mga pre ha, alam niyo yung pag sinabing nagsasalsal, alam niyo na po yun, di ba? So, panibagong paninira po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanilang paninira po is nagle-level up po. Grabe, no? Pataas ng pataas po yung kanilang paninira. Yung paninira po nila talagang ginagalingan pa nila lalo. Sabi nga ni Norman Gusgusin, galingan mo pa! Diba? Mas lalo po nilang ginagalingan yung paninira ngayon. Imagine, nagsasalsal daw po. Alam naman po natin sino yung nagsasalsal. Yung tatay nilang karton. Yun po yung totoo nagsasalsal. Pasintabi, pasensya na po sa word. Bastos man, pero sila po yung naunay. Diba? Yung gawain ng tatay nila pinapasa sa Pangulo. Upal, bobo to. Tuloy natin. Nagsasalsal si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan po, sa Monday po ay sisimulan na nila yung impeachment na yan na 4 lamang na pages na ang laman lamang ay nagsasalsal si Bongbong Marcos ng 4 na beses sa isang araw. Tingnan mo yun kasi may impeachment po si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Meron pong impeachment si PBBM at yun po yung kinagagalit nila kasi ilang page lang daw yun. Diba? Kulang na lang sabihin nila, bakit yan pinayagan nyo? Pero yung inihain na ang grupo naming impeachment laban kay PBBM, hindi naman tinanggap. Diba? So, nagigigil po sila, nag-e-effort sila, ginagalingan po nila. Bakit kaya nila ito ginagawa? Totoo bang makabayan sila? Totoo bang may mahal nila yung ating bansa? Pulong iyot man, shoutout po kaya P. Dandan, shoutout po. Totoo ba talaga na may pagmamahal to sa ating bansa, mga pre? Ano sa tingin nyo, mga pre? O baka naman, kaya lang nila ginagawa ito dahil bayad po sila every month. Diba? So, ginagalingan po nila yung pag-atake ngayon kay PBBM. Diba? Hindi po nila mapabagsak yung sinasabi nilang weak leader Kaya ang gagawin nila, gagamitan na lang nila ng paninira. Diba? Akala ko ba weak leader yung Pangulo? Pero bakit hindi nyo kaya, mga bobo kayo? Bakit hindi nyo kaya yung Pangulo? Akala ko weak leader Ang weak leader, bilis mapabagsak yan, mga pre. Diba? Isang pitik mo lang yan, babagsak na yung weak leader. Pero, teka lang, parang baliktad yata. Si Digong yung nakulong So, ibig sabihin, si Digong pala yung weak leader. Tatay tayo dyan, baliktad pala to. Ayun bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Kalimbangin nyo na lang po yung mga bell button natin dyan. So, tuloy po natin ito, mga pre. Ang promotor, siya pa ang direktor. Gago! Si Bongbong Marcos, gago! Ang Malacanang. Grabe, galing. Gago daw yung Pangulo natin at gago yung Malacanang. Ang ina, no? Malacanang binababoy nyo. Sa tingin nyo kaya, sino yung mapapahiya sa mga paggago-gago nyo? Ang Pangulo ba o kayo? Siyempre kayo yung mapapahiya dyan. Baka mamaya masampahan pa kayo ng kaso. Baka mamaya pagbabarilin na lang kayo sa daan. Kasi marami pong supporter yung mga Marcos na galit sa mga ganitong klaseng tao. Real talk po ito. Baka isang araw mabalitaan na lang natin na itong basurang ito patay na. Pinagbabaril. Bakit? Marami pong supporter yung Pangulong Bongbong Marcos na galit sa ganitong klaseng tao. Baka mamaya mabalitaan natin, boy lighter, pinagbabaril sa kalsada, patay. Diba? Kasi real talk po yan. Maraming sumusuporta kay PBBM. Solid na sumusuporta. Yung mga solid na yan, pag nagalit, pag napuno yung mga yan, yari kayo. Boy lighter, nabalitaan natin. Palutang-lutang na lang sa ilog. Naku,
patay tayo dyan. Huwag naman po sana mangyari. Buhay din ng tao yan. Pero kasi hindi natin makukontrol yung galit ng tao eh. Mga supporter. Di ba? O, na talagang solido po sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag naman sana mangyari sa iyo na mabalitaan na lang namin isang araw, palutang-lutang ka na lang sa ilog. Mali na yung sinasabi mo eh. Di ba? Hindi na yan sakop ng freedom of speech. Hindi na. Inaabuso nyo yung freedom of speech. Oh, inaabuso nyo eh. Ingat ka lang. Pinapayuhan lang kita kasi bobo ka eh. Diba? Tatanga-tanga ka para lang sa pera, isusugal mo yung buhay mo. Yung Pangulo ayaw kang mamatay. Pero yung mga supporter, galit sa'yo. Diba? Tuloy natin. Gago si Claire Castro mga kababayan at gago rin yung hindi tumanggap ng impeachment nila Mike Defensor. Wala naman kasing kwenta yung impeachment ninyo. Diba? Bakit tatanggapin? Wala namang kwenta. Yung gawa-gawa lang yung mga nandun sa papel na hawak ninyo. Saan nyo pinagkukuha? Sa mga websites lang. Mga articles. Hindi naman pala totoong ebidensya. Ha? Yung hawak nila, kinuha lang kung saan-saan. Sa Facebook, sa YouTube, TikTok. Tangina yan yung gagamitin nyo para ipa-impeach yung Pangulo. Para kay tanga. Ano pa bang nakalagay doon? Yung sinabi ni Amy Marcos, baka nandun din, na addict daw yung Pangulo. Ebidensya na ba yun? Tanga ka talaga. Dapat yung solidong ebidensya na may video, na nagpapatunay o may record na nagpapatunay na gumagamit yung Pangulo. Yun yung legit na ebidensya. Wala kayo nun eh. Diba? Pasalamat ka lang si PBBM, yung presidente ngayon. Kasi kung panahon pa ngayon ni Marcos Sr., baka pinaglamayan ka na. Diba? Baka paglamayan ka na. Kasi iba kasi si Marcos Sr. pag nagalit, pag sinisiraan mo siya, ipapapatay ka talaga nun. Real talk po yan ha. Basta sinisiraan mo yung gobyerno ni Marcos Sr. sa panahon niya. Pero kung mabuti ka, mabait ka, okay ka, mamahalin ka ng presidente. Diba? Paki-shout out si Merna Haide from Pensacola, Florida. Shoutout po sa iyo, Mama Merna Haide. Salamat po sa iyong pakulay. Salamat po sa iyong flood control project. Pero gagamitin ko dito, papagawa ko ng simento, pantakip ko sa bunganga ng taong ito. Yung budget na yan, gagamitin natin pantakip sa bunganga ng kutong lupa na to. Okay, o tuloy natin. At nila Governor Chavit Singson, ni Atty. Topacio, Atty. Harold Gago ang hindi tumanggap niyan mga kababayan. Harap-harapan na ang panggagago sa atin at panggagago sa atin ng Administrasyong Bongbong Marcos mga kababayan. Grabe pang gagago, hindi lang tinanggap, ginago na kayo. So ayun, yun po yung sinabi ni Boy Lighter, ginalingan niya masyado. Nag-effort po siya. Sana wag daming mabalitaan na palutang-lutang ka na lang dyan, ha. Baka mamaya mabalitaan namin, Boy Lighter, palutang-lutang na lang sa ilog. Diba? Pangit naman, Pero wag naman sana mangyari. Pero kasi ikaw yung gumagawa ng ikakamatay mo rin, eh. Yeah, ginagawa mo. Sus Mariusip. Diba? Good luck na lang sa'yo, boy. Good luck. Ayan idugtong po natin ito. May karugtong po ito mga pre. Ibang topic din ito. Pero syempre, salamat po sa mga nag-like sa ating live. Sa mga nag-like, kaya sino ba yung nag-like sa atin? Si Ma'am Angelita Luzada, salamat po Syempre sa nagpakulay na si Lorna Matipo, salamat po sa yung pakulay dyan. Meron ka na po bang jacket? Meron na. Okay. Ito po yung karugtong mga pre. Isang bobo din na kutong lupan DDS. Ito po. Ito. Kaninong tatay ito? May nakakilala ba dito? Ha? Mukhang humingiwi na eh. Oo.
Shout out po para po sa baby nyo. Shout out po si Merna Haide from Pensacola, Florida. And salamat po sa iyong pakulay, Ma'am Lorna Matipo. Ayan. Salamat po sa blessings. Ayan. Okay, yun. Salamat po sa inyong mga blessings sa atin, ha. So, eto na nga mga pre, no? Ituloy na po natin ito. Itong sasabihin ng taong ito. Bastos din po ito sa ating Pangulo, mga pre. Diba? Hindi po dapat ito tularan. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang matanda ka. Pakinggan po natin. Ayan, mensahe ko sa kay BBM. Nako, may yaya ka na. Bawas-bawasan mo na yung kapal ng mukha mo. Ang dami nang nananawagan na bumaba ka na at mag-resign ka na. Kung hindi ka man rin mag-resign, at least umalis ka dyan sa pwesto mo. Sino ka para mag-utos sa Pangulo? Anong power mo para utusan yung Pangulo? Anong power mo para sabihang makapal yung mukha ng Pangulo? Kayo yung makakapal ng mukha dyan eh. Na palaging nananawagan, ginagamit nyo yung taong bayan. Tangina, walang pakialam yung taong bayan sa ginagawa nyo. Kasi mga didilis lang kayo. Diba? Hinuli na ba si Bingot? Mamaya pag-uusapan po natin yan si Bingot. Kasama po yan sa topic natin si Bingot. Ito topic din po natin yan. Sino ka para manawagan ka? Diba? Wala kang bilang. Wala kang kwenta. Para sabihan mo ng ganyan yung Pangulo. Wala namang ginawang... yung Pangulo natin, hindi naman po pumapatay ng tao. Hindi naman po nagdodroga. Diba? Nagtatrabaho naman ng maayos yung ating Pangulo. Wala namang korupsyon. Wala namang pagnanakaw yung ating Pangulo. Pero, may inabutan yung Pangulo ng mga magnanakaw. Ng mga tinanim ni Digong. Diba? Kaya nga, pinapaimbestigahan ng Pangulo. Yung iba, pinapakulong na. Tapos ngayon, makapal pa yung mukha ng Pangulo. Nag-iisip ba to? Ha? Di ba alam mo, nag-iisip to mga pre? Tuloy natin. Kasi yung ating ekonomiya, pababa na ng pababa. Dahil kay Digong, bumagsak talaga yung economy natin dahil sa pag-upo ni Digong. Bakit? Puro patayan na lang yung ginagawa sa panahon niya. Wala naman po tayong death penalty dito, di ba, sa Pilipinas? Pero puro patayan yung ginagawa niya. Kaya yung mga investors, yung gustong mamuhunon sa ating bansa, gusto mong magtayo ng negosyo dito sa ating bansa, umiiwas po. Umiiwas. Bakit? Ikaw ba naman, negosyante ka? Magtatayo ka ng business sa Pilipinas, tapos puro na lang patayan yung mababalitaan mo? Matutuwa ka ba niyan bilang isang negosyante? Siyempre hindi. Kahit ako, hindi ko gagawin yan. Diba? Hindi ko gagawin yan. Ang mga investors, naghahanap po yan ng matinong bansa, yung walang gulo. Diba? Yung walang gulo. Yun yung hinahanap nila. Ngayon, bakit po bumagsak yung economy natin? Dahil kay Digong. Sa mga drama niya, sa mga patayan na ginagawa niya, di naman po solusyon yung pagpatay. Diba? Tapos pinapalabas na lang ng laban. Puro ng laban. O bakit ngayon, pag may nahuhuli yung administrasyon ng mga malalaking tao, ng laban ba? Hindi naman, di ba? Pero nakulong. Yung sinasabi niyong ng laban, drama niyo na lang yan, at yun yung sinasaksak niyo sa isipan ng mga tao. Diba? Binibrainwash niyo yung mga tao. Negosyante ka, mamumuhunan ka ba sa bansang puro patayan? Hindi ko gagawin yun. Para ng spaghetti. Kaya BBM, tigil mo na yung mga pinagagawa mo dito sa mga martial law natin. Pakinggan nyo martial law na daw po, pakinggan nyo. Babasagin natin yung sinabi niya. Pinagagawa mo dito sa mga martial law natin na kung wari hindi naman martial law pero martial law na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Martial law na daw po yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Alam nyo ba anong martial law? Pag sinabing martial law, dapat yung mga kasundaluhan nasa kalsada na. Yan yung tinatawag na martial law. Tapos may curfew yan. Kung di ako nagkakamali sa panahon ni Marcos Sr., mga kasundaluhan nasa kalsada yan. Diba? Martial law nga Tapos, anong nangyayari? Dapat alas 10 na sa bahay ka na. Curfew.
Yan yung martial law. Tanga. Ina-explain ko lang sa'yo, bobo ka kasi. Diba? Asan yung sundalo? Martial law na pala yung Pilipinas eh. Nasaan? May sundalo ba? Ha? Nasaan? Uy, wala akong maramdaman. Kahit ako, umuwi ako madaling araw. Wala akong nakita. Alam ba, maglakwatsa ako, tagay-tagay ako sa labas. Pag uwi ko madaling araw, wala naman ah. Wala namang martial law. Tanga-tanga talaga. Bobo nga. Kaya BBM, nananawagan ako sa'yo. Kung nakikinig ka man, bumaba ka na ngayon. Maraming salamat. Kay Digong na lang, last na sir. Ano mensahe mo sa tatay mong karton? Ayun, kay Tatay Digong. Tatay, tangina, mukha ka pang tatay eh. Yung kulubot yung mukha, patatay-tatay din. Tangina. Mas mukha ka pang tatay. Lagi naman tayo nananalangin na siya pauwiin at meron po kami mga kanta sa kanyang pagbalik at meron po kami mga kanta sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Kaya Tatay Digong, mag-ingat ka lagi dyan. Lagi ka namin dinadasal araw-araw at lagi kami nananawagan sa iyo sa iyong pag-uwi. Umaasa pa rin ang bansang Pilipinas na ikaw ay tuluyang makauwi dito sa aming bansang mahal na Pilipino. Huwag kang mag-alala, uwi naman si Digong eh. Uwi naman si Digong. Yun nga lang. Abo. At saka may kami na mga supporter ni Tatay Dutai. Huwag ka mag-alala. Meron din kaming kanta para sa kanya. Okay? May kanta din kami para sa kanya. Sa tatay mong ito. Ito. Ito yung kanta para sa tatay mo. Pero wait lang, bago natin tuloy, mag-jacket muna tayo. Dapat magandang mag-toothbrush muna bago bumunga bukaka. Dapat talaga mag-toothbrush muna. Di ka kasi nag-toothbrush eh. Edi naamoy mo yung bunganga mong mabaho. Pero salamat at nandito ka. Meron akong ipapatugtog. Meron akong ipapatugtog para sa tatay mong karton. Who is this stupid God? Yan ang tanong ni Digong. Who is this stupid God? Naghiyawan ang mga tangang bogoshits. Iyawan mga tanga. Tuloy. Tuloy! Kung malakpat ang mga dugyot na didilis. Yak, dugyot. Kapos na dasal sila sa Diyos na ninura ni Digong. Yan, ang tawag doon, isa kang tanga. Minura tapos nagdasal, tanga ka. Scorp Juice, shoutout sa'yo Ang todoong Diyos ay makapangyarihan. Pwede kang gawing karton, kahit presidente ka pa. Tatayin yung karton. Kahit presidente ka pa, gagawin kang karton. Presidente ka ba? Karton. Ang tatay Ay, mo yung karton.
iniaalay ko ang kantang ito para sa tatay niyong karton. Iniaalay ko to kasi, kaya di naman nag-alay ng kanta. Ito iaalay ko. Alam ko nasa dahig pa si Digong, pero ito na yung kanta na para sa kanya. The best. Sa lahat ng the best na kanta, ito talaga. Para sa tatay niyong karton. Ayun na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Mag-like na po kayo dyan. Para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin dito. Ayan. Kalimbangin nyo na po yan ha. May TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Ayan, sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts.